Hmm. Praise God, praise God, praise God. Magandang umaga po, mga taga-Bulihan, mga taga-palengke ng Bulihan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay muling pinako ng Panginoon sa inyong harapan upang ibahagi ang kanyang salita sa inyong lahat. Sa lahat ng tao, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Walang sinisino ang salita ng Diyos. Walang pinanginginagan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng klase ng tao. Mayaman, mahirap, milyonaryo, dukha, bata, matanda, lalaki, babae, ang salita ng Diyos ay para po sa ating lahat. Kaya po sa umagang ito, ako ay pinadala ng Panginoon sa inyong harapan upang kayo po ay bahaginan ng kanyang salita. At sa umagang ito, hayaan natin ang Holy Spirit ang kumilos sa ating kalagitnaan. Ako po mananalangin, dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Panginoon, salamat po dinako mo ko sa lugar na ito upang magpahayag ng salita ng Diyos. Anumang espiritu na hindi mula sa iyo, nahadlang sa amin lahat na naririto na matanggap ang iyong mga salita. Ginagapos ko ang mga espiritong ito, binabalian ko sila ng mga pakpak at tinatapon ko sila pabalik sa hell. In Jesus' name. At kinakalagan ko, ikaw lamang, Holy Spirit, ang malayang kumilos sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, sa lugar na ito, ng Bulihan at ng Palengke. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw ang mag-usap sa kanila, Holy Spirit, sapagkat ikaw ang dapat mataas, wala na pong iba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, and I command the angels of God, palibutan ninyo ako sa harapan at huwag ninyo hayaan mahadlangan ako ng kaaway. In Jesus' name, and the power of God be upon me. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, amen. Amen. Mga taga-Bulihan, Roma 3:23, ang sabi po rito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatanastas, walang humahanap sa Diyos. Ito po nakakalungkot na sinasabi ng salita ng Diyos, walang nakatatanastas, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Kawawa naman ng Diyos ang tao na kanyang nilikha, hindi siya hinahanap. Kawawa naman ng Diyos sa mga kabutihan niya, walang nakakatalastas. At sa mga darating sa sanglibutan ito, wala pa rin nakakatalastas. Kaya nga, sabi nito, walang humahanap sa Diyos. Mga kapatid,
Ang tao hindi umahanap sa Diyos ay isang mangmang sa harapan ng Panginoon, sapagkat tayo po lahat ay nilikha lamang ng Diyos. Marapat ibalik natin sa Kanya ang papuri, ang pasasalamat, sapagkat ang buhay mo ay hiram lamang sa Diyos. Ang buhay natin, mga kapatid, ay hindi panghabang buhay dito sa lupa. Ito po ay nasa kamay ng Diyos. Anumang oras na sabihin ng Diyos, it is your time, wala ka na pong magagawa. Kung sasabihin ng Diyos, hanggang dito ka na lang, wala ka nang magagawa. At ikaw ay harap sa Panginoon. At sa bubuklatin ng Diyos ang aklat ng buhay at titingnan niya kung nandoon ang iyong pangalan. Kapag hindi mo inahanap ang Panginoon na ikaw ay nabubuhay pa, malamang sa hindi, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At I'm sorry to tell you, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat yung binabanggit ni Pablo sa mga salita ng Diyos, na ito ng Diyos walang humahanap sa Diyos. Lahat po ng ito na hindi mahanap sa Diyos ay hindi papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. Sinuswerte ka naman kung hindi mo hinahanap ang Diyos, pagkatapos pag namatay ka, papapasukin ka ng Diyos. Kapatid, yan po ay isang kaibangan. Sapagkat ang mahanap sa Diyos, ang pinapapasok ng Diyos sa kanyang kaharian. Subalit kung hindi mo hinahanap ang Diyos sa buhay mo sa lupa, na ikaw ay nabubuhay pa, malamang sa hindi ka rin papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. Kagaya na sinasabi ng salita ng Diyos, silang lahat ay nagsibihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ganyan po ang nature ng tao. Hindi na hinahanap ang Diyos, kaya silang lahat ay nagsipaglihis ng mga landas sa buhay nila. Nagkanya-kanya sila. Yung kanilang manlilikha, binaliwala na para bang siya ang lumikha sa buhay niya, para bang siya ang may hawak sa buhay niya. Kapatid, ang Diyos ang may hawak sa buhay natin. At kapag sinabi ng Diyos, hanggang dito ka na lang, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Kung inakala mo napakalakas mo pa, kapatid, hindi yan ang basihan kung magtatagal ka pa sa lupa. Sapagkat marami tayong nabalitaan, mga atleta pa nga ang lalakas, mga maskulado, mga malulusog, pero kinabukasan namatay. Hindi nila napaghandaan ang pagharap sa kanilang Diyos. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Walang sino man sa atin ang hindi haharap sa Diyos. Ang tanong, nakahanda ka bang humanap sa lumikha sa iyo? Kung hindi mo siya hinahanap dito sa lupa, kapatid, hindi ka nakahandang humarap sa iyong manlilikha. At sino man hindi umahanap sa Diyos, ay hindi rin nahanapin ng Diyos, sapagkat ang pagpili ay nasa atin. Pipiliin mo ang buhay o pipiliin mo ang kamatayan? Pipiliin mo ang langit o pipiliin mo ang impyerno? Nasa tao ang pagpili, wala sa Diyos. Binigyan tayo ng free will ng Diyos upang piliin kung anong nais mo sa buhay mo. Isang beses ka lang mabubuhay sa lupa, kapatid. At ang totoong buhay natin ay yung buhay natin after ng buhay natin dito sa lupa.
Yun ang totoong buhay natin sapagkat yun ay pangwalang hanggan. Yung buhay natin dito sa lupa, para lang tayong tumadaan dito sa lupa. Panandalian lang ang buhay natin, sabi ng salita ng Diyos, parang usok sa sinaing. Pagdakay nariyan, pagdakay nawawala. Kaya mga kapatid, mga tagabulihan, maging matalino tayo. Piliin natin ang Diyos sa buhay natin hanggat may pagkakataon pa, sapagkat binabanggit sa salita ng Diyos ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Malapit na po siyang bumalik sa tinatawag ng the rapture of the church. Ito po ay totoo sapagkat ito po ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga tagabulihan, mga tagapalengke at mga mamimili, mga nagtitinda, mahal po kayo ng Diyos. Kaya po ako ay walang sawang pinadadala sa inyo, pero hindi habang buhay. Nandito ako sa inyong harapan, sapagkat ang lahat ng bagay ay may katapusan, may panimula at may katapusan. Ganon din ang buhay ng tao, meron kang panimula, meron ka din katapusan. Hindi ka forever sa mundong ito. Wala forever, mga kapatid. Ang forever natin ay ang Panginoon lamang. Sa Panginoon, meron tayong forever na kagalakan sa piling niya. Kung papasok ka sa kaharian ng Diyos. Subalit, kung ikaw ay kasama dito sa binabanggit ni Pablo, silang lahat ay nagsinihis, magkakasama na wala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito po ang tao. Ang tao pipiliin pa na gumaya sa kapwa ng tao din na gumagawa ng masama, imbis na gumawa ng mabuti. Mga kapatid, lahat ang ginagawa natin kasamaan ay may kaparusahan sa Diyos. Walang gumagawa ng hindi mabuti na hindi parurusahan ng Diyos. Kaya nga po, habang tayo nabubuhay, gumawa tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa. Sapagkat sa pamamagitan niya, pinapakita mo, minamahal mo rin ang Diyos. Sapagkat pare-parehas tayong nilikha ng Diyos. Ang kanilang lalamunan ay isang bibig ng bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupon, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang tao daw po, ang dila ng tao ay makasalanan. Kaya dapat po natin pigilan ang ating mga dila, sapagkat ang ating mga dila ay parurusahan sa hell. Kapag ang dila ng yan ay puro negatibo ang lumalabas, parurusahan kanyan sa hell. Kaya mga kapatid, pigil-pigil din tayo sa ating mga dila, sapagkat ang dapat lumabas sa ating mga dila ay pagpapala, hindi sumpa. Kapag positibo ang lumalabas sa iyong bibig, yan po ay pagpapala din ang kapalit. Subalit kapag ang dila mo puro negatibo ang lumalabas, yan din ang kaparusahan sa impyerno. At maraming nasa impyerno ngayon ay dahil hindi nagpigil sa kanilang mga dila. Tayo po, dapat po tayo lagi mag-pray sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko sa mga lalabas sa aking bibig. Tulungan mo na mga lalabas lamang sa aking bibig ay pawang pagpapala, pawang mabuti. Ilayo mo ko sa pagsasalita ng masama. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos,
Ang bawat lumalabas sa ating bibig ay may kapangyarihan bumuhay at pumatay ng kapwa natin. Mga kapatid, tayo pong lahat, dahil sa paglihis natin sa Diyos, dahil sa sipag, di natin paghanap sa Diyos, ganito ang nangyayari sa atin. Nagsisilihis tayo ng landas. Kaya mga kapatid, umpisahan na natin hanapin ang Diyos sa buhay natin. Kapag hindi mo hinahanap ang Diyos sa buhay mo, kapatid, ihanda mo ang sarili mo sa impyerno. Sapagkat marami sa impyerno nagsisisi. Sapagkat hindi nila hinahanap ang Diyos kung sila ay nabubuhay pa. Huwag mo ipagmamalaki, ikaw ay bata pa, ikaw ay malakas, sapagkat anumang oras na sabihin ng Diyos, o kunin ko na ang buhay mo, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Pag sinabi ng Diyos, hanggang dito ka na lang, wala ka nang magagawa. Kahit sino pang doktor ang gumamot sa'yo, kahit mamahalin pa mga ospital ang gumamot sa'yo, pag sinabi ng Panginoon, it is your time, wala ka nang magagawa. Kaya mga kapatid, piliin natin, habang may buhay pa tayo, hanapin natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, but seek ye first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kapag hinanap natin ang Panginoon sa buhay natin, hindi tayo magsisisi. Marami ngayon ang may sakit. Hanapin ninyo ang Panginoon. Manalangin kayo. Huwag kang sumuko at sasabihin mo, hindi na ata ako gagaling. Ang Panginoon, kaya kang pagalingin. Sa pananampalataya mo lang, kaya ka nang pagalingin ng Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon. Ano mang sakit at karamdaman niyan, kayang pagalingin ng Panginoon. Yan po ang malala o simple lang, pagagalingin ka ng Panginoon. Ayon sa iyon, pananampalataya. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Ama. Nilikha tayo ng Ama at ipinadala ng Ama ang kanyang buntong na anak upang pampalubag loob sa atin, mamalit sa ating mga kasalanan. Ang kanyang buntong na anak, ibinuwis ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Subalit, tayong mga tao, walang utang na loob sa Diyos. Lahat ng mabuting ginagawa sa atin ng Diyos, pero pawang kasamaan ang isinusukli natin sa Kanya. Hindi natin siya hinahanap. Hindi natin siya hinahanap at sinasalungat natin ang Kanyang salita. Ang tao na sumasalungat sa Diyos ay isang hangal sa paningin ng Diyos, sapagkat walang hangal na papasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinapapasok ng Diyos sa kanyang kaharian ay yung mga nagpakumbaba sa lupa, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at kanilang tanging tagapagligtas, at ipinamuhay ang salita ng Diyos, gumawa ng mabuti sa kapwa. Mga kapatid, lagi natin tatandaan, anumang itinatanim natin ay siya rin natin aanihin. Kung nagtatanim ka ng kabutihan sa kapwa mo, aani ka din ng kabutihan. Una sa Panginoon, pangalawa sa iyong kapwa. At minsan ang balik sa iyo ay makasampung ulit pa sa ginawa mong maliit na bagay. Kaya habang tayo nabubuhay pa mga kagabulihan, hanapin natin ng Diyos.
Hanggat may buhay ka pa, hanapin mo ang Diyos. Hanggat may hihinga ka pa, hanapin mo ang Diyos. Sapagkat the moment na hindi mo na siya hinanap, yun na yung oras ng iyong pagbagsak. Subalit, the moment na hinanap mo ang Diyos, yun ang umpisa ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kaya maraming mga tao ikahos sa buhay sapagkat hindi nila inuuna ang Panginoon sa buhay nila. Hanapin mo muna ang Panginoon. Hanapin mo ang Panginoon. Kahit anong mangyari, unahin mo ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. Kapag hinuna mo ang Panginoon, uunahin ka din ng Panginoon sa listahan ng kanyang pagpapalain. Ang tao, hindi hinahanap ang Diyos, subalit gusto nila una sila sa pagpapala ng Diyos. Wala pong ganon, kapatid. Wala pong ganon. Ang realidad ng buhay natin, pag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka din ng Panginoon sa pagpapala. Subalit, kapag kasama ka sa pinapanggit na salitang ito ng Diyos na hindi naghahanap sa Diyos, huwag kang umasa na tatanggap ka sa Panginoon. Maraming mga tao, hinuhuli ang Diyos. Subalit gusto nila, una sila sa pagpapala ng Diyos. Walang ganon. Kahibangan po yun, mga kapatid. Kapag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka din niyang pagpalain. Kung ano ginagawa natin sa Diyos, ibinabalik lang sa atin ng Diyos. Subalit, ang Diyos ay nagbalik 10 beses na mas mabuti sa ginawa mo sa Kanya. Mga taga-bulihan, mga taga-palengking ito, kayo po ay mahal ng Diyos. Mahal kayo ng Panginoon. Maging yung mga naglalakad, mga namimili, mahal kayo ng Panginoon. Lagi natin isang-isip na mahal tayo ng Panginoon. Jesus loves you. Sabi mo lagi sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Walang hindi minahal ang Diyos sa atin. Walang hindi minahal ang Diyos sa atin, mga kapatid. Unang nagmahal ang Diyos kaysa sa atin. Kaya nga po, suklian natin ang kabutihan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi natin matatawaran. Kaya nga, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, sa rapture of the church, na malapit na, posible itong mangyari ngayong taon, posible itong mangyari ngayong buwan. Kaya mga kapatid, kayo po ay magsipaghanda. Unahin muna natin ngayon, magmula ngayon, hanapin na natin ang Panginoon. Pagdating niyo po sa mga bahay ninyo, mag-pray po kayo. Mamaya mag-pray ako. Pero mamaya, yung mga hindi makapag-pray, pag-uwi niyo po sa bahay, umupo kayo sa glit, sa isang sulok ng inyong bahay, ipigit niyo yung mga mata, ibukan niyo yung mga bibig, at sabihin niyo, Jesus, I love you. Jesus, patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko na hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo. Marami man ito, Panginoon, lahat hiningi ko ng tawad sa iyo. At ang Panginoon, kapag yan ay mula sa puso mo, patatawarin ka ng Diyos. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Walang hindi patatawarin ng Diyos sa paghingi mo ng tawad kapag ikaw ay magpapakumbaba. Walang nagpakumbaba sa Diyos na hindi niya dininig. Ang hindi dinidinig ng Diyos, yung hindi humahanap sa Kanya. Ang
ang hindi dinidinig ng Diyos yung nagmamataas sa Kanya. Kapatid, ang nais ng Diyos, magpakumbaba ka. Mamaya nga, pagdating mo sa bahay, mag-pray ka muna. Bago ka magluto, bago ka magsaing, bago ka gumawa ng mga bagay sa bahay nyo, mag-pray ka muna. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Di po ba? Walang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya mas maganda, hanapin muna natin ang Panginoon. Ayusin muna natin ang ating mga buhay, ang ating mga tahanan, ang ating mga pamilya, ang ating mga sarili. Mga tagabulihan, pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka sa Panginoon. Sabihin mo, Jesus, patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Mga tagabulihan, babalik na si Jesus. Jesus is coming soon. This year or this month, basta ko po, sinabi ko na sa inyo, maghanda man kayo o hindi, wala na po ako doon. Binanggit ko na po ang nais ng Panginoon, banggitin ko sa inyo. Jesus is coming back soon. On the rapture of the church, ang Panginoon ay nandun po siya sa alapaap. Sasalubungin niya ang mga binuhay ng mga patay na Kristiyano at mga buhay. At sasalubungin ni Jesus ang mga Kristiyano na hinanap siya nung sila ay nagbubuhay pa sa lupa. At iniis ang kanilang mga pagsubok at hindi humiwalay sa paghanap sa Panginoon. Mga tagabulihan, mga tagapalengke, hanapin po ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Okay lang po magtinda, magnegosyo. Okay lang po magtrabaho tayo, kailangan po natin yun. Subalit huwag mawawala sa isip natin na si Jesus ay isang araw ay babalik. At yun po ay posibleng mangyari ngayong 2025 or ngayong September. Mga kapatid, kaya po ihanda natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso, ang ating mga pamilya, sapagkat sa pagbabalik ni Jesus sa rapture of the church, pagkatapos kunin ni Jesus ang mga patay at buhay na Kristiyano sa lupa, dadalhin sila ni Jesus sa langit at makakapiling na sila ni Jesus habang buhay sa langit. Yung po talagang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, na tayo po ay makapiling niya sa langit habang buhay. Baka hindi mo po alam na inaasam ng Panginoon na makasama kanya sa langit habang buhay. Subalit, ikaw lang ang umaayaw sa kanya. Kaya nga po kami pinapadala ng Panginoon para i-remind tayong lahat na ang nais ng Panginoon ay makapiling na tayo sa langit. At sa langit, mga kapatid, wala na po sakit at karamdaman. Sa langit, wala nang kagutuman. Sa langit, wala nang kahirapan. Sa langit, wala nang sakit at karamdaman. Sa langit, wala nang kasalanan. At sa langit, wala na po tayong kapintasan. Sa langit po, mga kapatid, wala nang kagutuman. Wala nang kaguluhan. Dito lamang po yan sa lupa. Kaya nga, after ng rapture,
Mga kapiling natin si Jesus sa heaven for 7 years. At sa lupa, ang nakakatakot ko ay sa lupa, sa lahat ng maiiwan sa rapture. Mararanasan nila ang lahat ng kahirapan sa lupa, sapagkat sa rapture of the church, pupunin ni Jesus ang Holy Spirit sa earth at ang mga ilaw at asin sa lupa, mga Kristiyano. Kaya ang mundo ay napakadilim sa panahon iyon, napakadilim sa pisikal, napakadilim sa espiritual, at si Satanas ang maghahari sa lupa. At maghahari ang Antikristo, maghahari ang bulaang propeta. At lahat ng mga tao ay hindi makakabili kung walang tatak sa noo o sa palad ng 666. Sa panahon ngayon, baka ito po ay maging microchips. At sa ibang bansa, ito po ay pinapatupad na. Hindi na po sila nakakabili ng walang mga microchips sa kanilang noo, sa kanilang palad. Ibig sabihin, malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. At kung tayo po dapat magsipaghanda sapagkat siya po ay maaari nang bumalik ngayong September, ngayong taon, mga kapatid. Kaya nga po, dapat tayo maghanda ngayon pa lang. Pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka sa Panginoon, magpakumbaba ka sa Panginoon, humingi ka na ng tawad sa Panginoon ngayon pa lang, habang hindi pa nagaganap yung rapture of the church, sapagkat after ng rapture, wala na pong second chance. May iwan ka dito sa lupa at asahan mo ang pag-ahari ni Satanas sa lupa. Ini-imagine niyo po ba yun kung gaano kahirap sa panahon na yun? Si Satanas mag-ahari sa lupa. Ibig sabihin, ang mga punishment ng Diyos Ama sa langit ay hindi na mapipigilan sa mga taong hindi naghahanap sa Kanya. Nandiyan po ang digmaan, nandiyan ang mga salot, nandiyan ang mga lindol, nandiyan ang mga kagutuman, nandiyan ang mga sakit at karamdaman. At meron din pong lilitaw na mga masasamang espiritu sa lupa. Yung po ay 7 taon, mga kapatid. Hindi po ganun kadali yun. Kung sakali ikaw ay maiwan sa rapture, ang tanging mong pag-asa para maligtas, huwag mong i-deny si Jesus. Pahihirapan ka ng mga alagad ng Antikristo, pipilitin kang tatakas sa noo o sa palad mo, huwag kang magpapatatak. Ang sino man magpapatatak sa Antikristo ay wala nang kaligtasan. Kahit magtambling-tambling ka pa, kapatid, wala ka nang kaligtasan. Pag ikaw nagpatatak sa Antikristo sa noo o sa palad, at 7 taon po yun. At hindi makakapili ang sino man sa panahon yun kung walang tatak. At sino man magpapatatak ay kasama itatapon ni Jesus sa impyerno. After 7 years, babalik si Jesus sa lupa. Tatalian niya si Satanas at itatapon niya ang Antikristo at ang bulaang propeta at lahat ng nagpatatak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At si Jesus mag-aari sa lupa ng 1,000 years millennial reign of Christ.
Mga kapatid, binabanggit ko po ito sa inyo para lang malaman ninyo. Akala natin it's normal lang. Akala natin ganito lang ang buhay natin. Mga kapatid, hindi po ganito. Merong darating na rapture of the church. After ng rapture, kapatid, hindi na normal ang buhay ng tao sa lupa. Wala ka ng karir after ng rapture. At ang buong mundo ay magkakagulo after ng rapture. Ang mga tao magpapatayan, ang mga tao mapupuno ng Espiritu ni Satanas. Kaya kapatid, kung hindi mo pa hanapin ang Panginoon, ngayon pa lang anda mo ang sarili mo sa 7 taon ng kapigatian. Kung ako sa iyo, kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay magpapakumbaba lamang sa Panginoon. Pag-uwi ko sa bahay, ako'y magpe-pray sa Panginoon at hihingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan ko. Sapagkat patatawarin naman ako ng Diyos, bakit ako magmamataas sa Panginoon kung kaya naman ako patawarin ng Diyos? Mga kapatid, walang sino man sa atin dito ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Lahat po tayo ay kayang patawarin ng Diyos. Huwag mong isipin na hindi ka mapapatawad ng Panginoon. Yan po ay tayo ng Diablo. Lahat po tayo ay kayang patawarin ng Diyos. Gaano mang karumihan na ginawa mo, gaano mang karami ang ginawa mong kasamaan, sa isang pagpapakumbaba mo lamang, kaya kang patawarin ng Diyos. At ang Panginoon, patatawarin ka na, lilinisin ka pa. At pagkatapos mo humingi ng tawad sa Panginoon, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas, sapagkat yun lamang ang paraan para ikaw ay maligtas. Ang sumampalataya sa Panginoon Jesucristo at tanggapin siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Walang makapagliligtas sa tao, kundi ang sumampalataya lamang sa isang tagapagligtas. Mga kapatid, isa lang tagapagligtas natin. Isa lang ang manunubos natin. Isa lang ang nagmamahal sa atin ng tunay. At yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga po mga apostol, ang tinuturo nilang tagapagligtas si Jesus Christ. Pero mga tao ngayon, meron ibang tinuturong tagapagligtas. Yan po ay mga kahangalan sa paningin ng Diyos, sapagkat ang mga apostol na nakita mismo nila sa Jesus ng mukhaan, ang sinasabi nila, isa lang, si Jesus ang tagapagligtas. Kaya pag uwi mo sa bahay, mag-pray ka kay Jesus. Magpakumbaba ka kay Jesus. Sabihin mo, Lord, gusto ko makasama sa rapture. Gusto ko makasama ang buong pamilya ko. Maawa ka sa amin. Patawarin mo kaming lahat sa aming mga kasalanan. At isama mo kaming lahat sa rapture of the church. Mga kapatid, sa nakakalungkot, sapagkat mas marami ang hindi humahanap sa Panginoon. Kapatid, ito na po yung last chance mo na hanapin ang Panginoon sa buhay mo.
sapagkat tunay na babalik na si Jesus. Ngayong taon, ngayong buwan, posible nang bumalik ang Panginoong Jesus. Kung ikaw hindi naniniwala, nasa sayo po yan. Pero wala tayong sisihan. Wala tayong sisihan. Kung ako po sa inyo, magiging matalino ako. Sapagkat walang mawawala sa akin. Kung ako'y maghahanda, dumating man o hindi ang Panginoon, ngayong buwan, ngayong taon. Sapagkat kung dumating ang Panginoon at hindi ka handa, ihanda mo sarili mo sa 7 taon na tribulation period sa lupa. Subalit kung ikaw ay nakahanda, hindi ba mas mainam yun sapagkat makakapiling mo na sa Jesus? Kukunin ka ni Jesus at makakapiling mo na si Jesus sa heaven for 7 years. After 7 years, mababa si Jesus sa lupa. Maghahari siya ng 1,000 taon sa lupa kasama ng mga na-rapture niya. Mga taga-palengke, mga taga-bulihan, hanapin po ninyo ang Panginoon habang may panahon pa, habang may oras pa. Huwag niyo pong babaliwalain ang salita ng Diyos. Huwag niyo pong babaliwalain ang paalala ito sa inyo ng Panginoon, sapagkat hindi sa habang panahon meron magpapaalala sa inyo. Baka ito na yung huling magpapaalala sa inyo. At darating na ang Panginoon. Mga kapatid, kailan ka mag-ahanda? After ng rapture, wala ka ng pagkakataon maghanda. Ang paghahanda ay ngayon. Ngayon na pakinggan mo ang salitang ito ng Diyos. Ngayon ka maghanda. Ngayon ka humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan mo. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, isama mo kami ng pamilya ko sa rapture of the church. Sapagkat nagagalungkot kung ikaw ay makakasama, ang asawa mo, mga anak mo, mainiwan sa tribulation period. Mga kapatid, Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matuloy sa pagbubog ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Ito po ang nature ng tao na hindi umahanap sa Diyos. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Ito po ang nature ng tao na hindi umahanap sa Diyos. Kung ikaw narinig mo to at napaisip ka, nakasama ka pala doon, kapatid, ito na yung pagkakataon, magsisi ka. Pagsisiyan mo ang hindi mo paghanap sa Panginoon. Pagsisiyan mo lahat ng mga kasalanan mo. Pagsisiyan mo ang pagbububo mo ng dugo. Ang bibig mo ng puno ng panunumpa at
kapaitan. Ang dila mo na walang kontrol sa pagsasalita ng mga masasama, ng mga masasakit sa kapwa mo. Mga kapatid, mga taga-Bulihan, mahal kayo ng Panginoon. Kaya ito pinaparinig sa inyo dahil mahal kayo ng Panginoon. Ang tanging nais ng Panginoon, ikaw ay magsisi sa lahat ng mga kasalanan mo. Lahat ng mga kasalanan mo, ihingi mo na ng tawad sa Panginoon. Ngayon pa lang, pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka muna bago ka magluto, bago ka magsaing, bago ka mag-alaga ng mga anak mo, bago ka gumawa ng mga gawaing bahay. Mag-pray ka muna sa Panginoon. Unahin mo muna ang Panginoon. Sapagkat di mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Ang taong matalino, lagi po yan naghahanda. Kapag mayroon siya natatanaw na bagyo, inaayos niya na ang kanyang mga bubungan. Ang taong matalino, laging naghahanda, laging umahanap sa Panginoon. Subalit ang taong mangmang, binabaliwala palagi ang mga paalala ng Diyos. Mga taga-Bulihan, kayo po ay matatalino, kayo po ay mahal ng Diyos, kayo po ay nais makasama ng Panginoon sa langit habang buhay. Subalit meron kayong gagawin. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka. Pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan mo. Huwag mo isipin, hindi ka na patatawarin ng Diyos. Kung hindi gano'n ang Diyos ay laging handang magpatawad sa atin. Pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At ipamuhay mo ang salita ng Diyos at ikaw ay magpatawad. Kapatid, pag ikaw ay may galit sa puso mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ang tao may galit sa puso ay laging talo sa buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Kaya maganda sa isang tao ang laging nagpapatawad. Pag mayroong nanakit sa iyo, patawarin mo agad. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesus, sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Mga kapatid, magpatawad po tayo. Walang papasok sa kaharian ng Diyos na puno ng galit ang puso niya. Sa mga asawa dapat nagpapatawaran. Sa mga magulang, pinapatawad nila ang kanilang mga anak. Ang mga anak, pinapatawad nila ang kanilang mga magulang. Sa pamilya, dapat nagpapatawaran po tayo. Ang magkakapatid, dapat nagpapatawaran. Ang magkakapatid, dapat nagtutulungan. Ang mga magkakapatid, dapat iniisip ang kabutihan ng kanilang kapatid. At gayon din ang ating kapwa. Mga kapatid, lagi natin iisipin ang kabutihan ng ating kapwa. Ang Diyos
pagpapalain ka kapag laging mabuti ang laman ng puso mo. Sino ang hindi pinagpapala ng Diyos? Yung puso na puno ng kasamaan, puno ng galit, puno ng kasakiman. Huwag niyo po alalahanin yung mga politiko na puno ng kasakiman sapagkat walang papasok sa kanila sa kaharian ng Diyos. Hanggat di sila nagsisi at ibinalik yung kanilang mga ninakaw sa kaban ng bayan ng magasampung ulit, hindi sila papapasukin ng Diyos. Kaya po tayo po, wag natin silang pakialaman. Ang Panginoon ang bahala sa kanila. Walang nakakaligtas sa mata ng Diyos. Ultimo, yung mga pinakatatago-tago nating kasalanan ay alam ng Diyos. Wala tayong may tatago sa Diyos, mga kapatid. Kaya mas mabuti pa, mamuhay tayo sa kabanalan, sa pagkatakot sa Diyos, sa pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal sa ating kapwa. Mga tagabulihan, mahalin natin ang ating kapwa. Huwag tayong manlalamang sa kapwa, huwag tayong mandadaya sa kapwa. Lagi tayong maghinto sa ating kapwa. Sapagkat sa ganoong bagay, ang Panginoon ang gaganti sa iyo. Lalo na ang iyong kapwa. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapag gumawa ka ng mabuti sa isang tukha, ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Kapag ginawa mo ng mabuti, ang tao walang kakayanan na ibalik sa iyo ang ginawa mong kabutihan, kapatid, hindi ka doon talo, sapagkat ang Panginoon ang magbabayad para sa Kanya sa iyo. Kaya nga po, mga tagabulihan, hanapin na po natin ang Panginoon. Babalik na si Jesus sa ayaw at sa gusto natin. Nakahanda ka man o hindi, babalik na siya. Babalik na po siya, mga kapatid. Kukunin niya na ang mga mananampalataya niya sa lupa. Doon sa mga tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas nila at hindi nang buhay sa kasalanan at laging nagpapatawad, kukunin sila ng Panginoon sa araw na yaon. Posible po yung mangyari ngayong taon ng 2025 at posibleng mangyari ngayong buwan ng September. Kaya po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating mga sarili, mga tagabulihan. At bilang paghahanda ninyo, hanapin nyo na ang Panginoon pag-uwi nyo sa inyong mga tahanan. Manalangin ka lang sa Panginoon. Magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Humingi ka lang ng tawad sa Panginoon. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, isama mo ang pamilya ko sa rapture of the church. Pag hindi mo yan gagawin, kapatid, ikaw ay magsisisi. Ikaw ay magsisisi. Sapagkat sa pagpapakumbaba natin sa Panginoon, tayo ang makikinabang. Hindi ang Panginoon. Ang Panginoon nag-aantay lang sa atin na tayo magpakumbaba. Ang Panginoon nag-aantay lang sa atin na humingi tayo ng tawad sa Kanya.
Ang Panginoon ay nag-aantay lang sa atin na tanggapin siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas natin. Ang Panginoon nag-aantay lang sa atin na magpatawad tayo sa ating kapwa. Pag hindi ka nagpatawad sa kapwa mo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung ang Diyos nga pinatawad ka, hindi kinuwenta ng Diyos yung dami ng kasalanan mo, pero pinatawad ka ng Panginoon. Ikaw pa kaya ay hindi magpapatawad sa kapwa mo, kapag-ahal mo, kapag ganun ka, sapagkat ang Diyos nagpatawad sa iyo, dapat ka lang magpatawad sa kapwa mo. At ang hindi nagpapatawad ay hindi rin maliligtas. Ang kaligtasan ay si Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. At pagkatapos, abang hinahantay natin si Jesus sa kanyang pagbabalik ngayong taon, ngayong buwan, tayo po mga kapatid ay magpatawad din sa ating kapwa. Ipamuhay pa rin natin ang salita ng Diyos habang may pagkakataon. Mga kapatid, mga tagabulihan, panghuli na lamang po, mahal kayo ng Panginoon. Hanapin niyo na po ang Panginoon magmula sa araw na to, sa oras na ito. Ako po ay mananalangin na. Sino pa nais tumanggap sa Panginoon, sumabay po kayo sa panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoon, patawarin mo ako ng isang makasalanan. Ubod ako ng sama. Ubod ako ng mapagmataas. Ubod ako ng kamangmangan. Patawarin mo po ako sa aking lahat ng mga kasalanan. Lahat po ng mga kasalanan ko, patawarin mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, ako'y pinatawad mo. At binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Salamat, ako'y pinatawad mo. Salamat, ako'y niligtas mo. Salamat, ako'y isinulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay na siyang daig Pasko. Panginoon, salamat po. Tulungan mo din ako makahanap ng Diyos. Tulungan mo rin ako mananangin mula ngayon bilang paghahanda sa pagbabalik mo ngayong taon, ngayong buwan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung kayo po ay nakapag-pray, binabati ko po kayo. Kung di po kayo nakapag-pray, mamaya po sa bahay ninyo. Mga kapatid, ito na po yung pagkakataon ninyo para mahanda sa pagbabalik ni Jesus. Mamaya, pagdating mo sa bahay, pumikit ka lang at magsalita ka lang sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ko na isang makasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon tagapagligtas ko. At tulungan mo ko, Panginoon, na magpatawad sa aking kapwa. At tapos po, ipag-pray ninyo na kayo'y makasama sa rapture of the church. Mga kapatid, kapag naiwan ka sa rapture, kasalanan mo yun. Pag nakasama ka sa rapture, mapalad ka sapagkat makakapiling mo ng Panginoon sa langit habang buhay. Subalit pag ikaw naiwan sa rapture, wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Kaya mga taga-bulihan, mga taga-palengke, ako po'y mananalangin na, Panginoon, dalawin ko po
lahat ng mga may pwesto dito sa Bulian, sa lugar na ito ng palengke, pagpalain mo po ang kanilang mga hanap buhay, kanilang mga negosyo, ang kanilang mga tinda. Panginoon, dalayan ko makasama silang lahat sa rapture of the church, 10 ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, ikaw na po pahala sa kanila. At maging sa mga namin mamimili, Panginoon, dalayan ko po, isama ko rin silang lahat sa rapture of the church, 10 ng kanilang mga pamilya, Panginoon, at mahal sa buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming po salamat sa inyong lahat. God bless po.